ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi porke magulang na tayo ay palagi tayong nasa tama. Minsan ay hindi rin naman masama na makinig tayo sa mga anak natin o mas bata sa atin. Ikaw ang kabarangay, paano mo na ipapakita na isa kang mabuting magulang? Dear Papa Dudut, hello sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanvi, 33 years old, taga Cainta Rizal at isang stay-at-home wife. Meron kaming dalawang anak ng Mr. Kong, si Kenneth, isang 12 years old na lalaki at isang 6 months old na babae. Nagtatrabaho sa isang private company sa Pasig ang asawa ko, samantalang ako naman ay nag-aalaga ng mga anak namin. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, ang pinagkakabalahan ko ay ang pagko-customize ng mga pandekораsyong Christmas tree na gawa sa fuzzy wires. Nagsimula lang yon sa hobby hanggang sa naisipan ko na ring ibenta. Marami kasing nagagandahan at nagsasabi sa akin na talentado raw ako. Kaya naman naging inspirasyon ko yon para inegosyo ang hobby ko. Bagay na nakakatulong namang pandagdag sa aming mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang dahil suportado ako ng mister ko, kaya naman masayang masaya ko. Naisip ko na siguro ang pagkakaroon ng mabuting asawa at buong pamilya ang gantimpala ko matapos kong pagdaanan ang masalimuot na karanasan sa dati kong kinakasama na siyang tatay ng panganay ko. Good morning, sweetheart. Gising na. Nakapagluto na ako ng almusal. Nagluto ka na? Naku, anong oras na pala? Sabado naman ngayon. Rest day ko, kaya ako na ang nagluto. Buti naman, kasi hindi pala ako nagising sa alarm clock ko. Tapos nawala pa sa isip ko yung araw ngayon. Kaya nga, pero ayos lang. Buong linggo mo na rin kaming inaasikaso ng mga anak natin. Ako sa trabaho. Yung panganay natin pagpapasok sa school. Tapos may inaalagaan ka pang bunso natin. Wala yun. Masaya naman akong napagsisilbihan ko kayo ng mga bata bilang asawa at nanay sa bahay na to. Kahit nakakapagod, masayang-masaya ang puso ko. Pakiramdam ko, kumpleto ko. Maalagaan ko lang kayo na maayos. Pero wag mo rin kalimutan na dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. At ako rin. Gusto rin kitang alagaan kaya tuwing rest day ko, ako naman ang kikilos sa bahay natin para kahit paano makapagpahinga ka. Thank you, sweetheart. Walang anuman. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte sa'yo. Kasi simula nang dumating ka sa buhay namin ng anak ko, nagbago na talaga ang lahat. Paanong nagbago? Yun bang mas naramdaman ko yung halaga ko bilang babae, bilang nanay. Kasi lagi mo rin yung pinaparamdam sa akin. At hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa anak ko nung ituring mo siya na parang nanggaling din sa'yo. Anak ko na rin ang anak mo, sweetheart. At mahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa anak nating babae. Tungkol naman dun sa turing ko sa'yo, syempre deserve mo yun. Kasi asawa kita. Mahalaga ka sa akin. Kasama na dun yung pangangailangan mo at nararamdaman mo. Kaya nga nasabi kong swerte ako kasi nakilala kita. Akala ko kasi noon, wala na magmamahal sa akin. Dahil lang may anak ka na sa una mong kinasama? Oo. At dahil na rin, nagkaroon ako ng toxic na kinasama. Lagi kasing sinasabi sa akin ng nanay ko na wala na raw magkakagusto sa akin nung nakipaghiwalay na ako sa tatay ng panganay ko. Diba nakwento ko naman sa'yo yun? Oo. At sobra naman ang nanay mo para sabihin sa'yo ang bagay na yun. Ewan ko ba? Sarili ko pa namang ina pero ang baba ng tingin sa akin. Alam mong hindi totoo yun. Para sa akin, kapantay kita. Salamat kasi minahal mo ko at tinatrato ng mabuti. Kaya nga pangako ko,
Gagawin ko ang lahat para maging mas maayos tong pamilya natin. At gagawin ko rin ang lahat para maging mabuting padre de pamilya. Itataguyod ko kayo ng mga anak natin hanggang sa uling hininga ko. Katulad nung sinumpaan ko sa altar nung pinakasalan kita. Oo, naalala ko na iyak ka pa nga nun habang sinasabi yung vow mo. Sino ba namang hindi maiiyak? Napakasalan ko na yung babaeng mahal na mahal ko. Oh, ikaw masyado mo akong pinapakilig ngayong umaga. Hindi lang kita ngayong umaga pakikiligin, kundi araw-araw. Naku, ang mister ko talagang napakagwapo sa lahat. At ang misis kong bolera. Sinong bolera? Hindi ako bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ko naman yun. Binibiro lang kita. Pero tara na. Kasi baka lumamig na yung almusal natin. Nagluto pa naman ako ng paborito mong tapsilog. At sakto kumakalam na ang sikmura ko. Ano pang hinihintay natin? Halika na para makapag-almusal na tayo. Tulog pa naman si baby kaya makakakain tayo ng tuloy-tuloy. Mga padudod, hindi lang ako swerte sa asawa kong si Kenneth kundi mapalad ako. Nagkakilala kami sa isang church service at nagkapalagayan ng loob. Pero bago yon, may dati na akong kinakasama na siyang tatay ng panganay kong lalaki. Sa kanya ko naranasan na pisikalin at abusuhin sa pamamagitan ng mga salita. Hindi ko siya magawang hiwalayan noon dahil tinanim ng nanay ko sa isipan ko na kasalanan ko kaya laging nagagalit sa akin ang dati kong kinakasama. Pero sadyang mainitin talaga ang ulo niya at sinusulsulan ang nanay ko para kampihan siya. Ang hirap lalo na at wala akong trabaho noon at nakatira pa kami sa poder ng nanay ko. Noong nagkalakas ako ng loob na makipaghiwalay sa kanya ay humingi ako ng tulong sa tiyaheng kong nasa Binangonan, Rizal. Ipinasok niya ako ng trabaho sa kakilala niyang naghahanap ng tindera sa bakery habang siya naman ang tumitingin sa anak kong 3 taong gulang ng mga panahong yon. Hindi nagtagal, nakaipon ako para may taguyod ang anak ko kahit na mag-isa lamang ako. Tapos ay doon ko nabalitaan na inatake sa puso ang dati kong kinakasama at namatay. Taong 2023 na magkakilala kami ni Kenneth at pagkalipas ng 4 na buwan ay nagpakasal na kami. Bagay na noong unang nalaman ng nanay ko ay hindi niya ikinatuwa. Pero nitong August 2024 lang ay nagsabi ang nanay ko na makikituloy muna sa bahay namin mag-asawa para magbakasyon. Taga-Pasig kasi sila ng kinakasama niya at umuwi raw ito sa probinsya nila sa Ilocos Norte dahil namatay ang nanay nito. Ayaw ko sanang pumayag dahil hindi maayos ang relasyon namin sa isa't isa ng nanay ko pero kinumbinsi ako ng asawa ko na baka pagkakataon na yon upang magkasundo kami. Sa huli pinagbakasyon na nga namin ng ilang araw si Nanay Dolores sa bahay namin para makasama naman niya ang kanyang mga apo. Wow! Ang ganda pala talaga nitong bahay niyo ng asawa mo, no? Hindi ganun kalaki pero maayos na rin kumpara sa tinitira namin ng tatay-tatayan niyo. Salamat po, Nay. Pero hula ko, asawa mo lang talaga gumastos para maging ganito kaganda yung bahay niyo. Kasi wala ka namang pera eh. Wala kang mayaambag. Hindi naman po sa ganun. Anong hindi naman sa ganun ang liit lang kaya ng sinusweldo mo dun sa pinagtatrabahuhan mong bakery nung araw? Kulang na kulang pa nga yun sa pang-araw-araw niyo ng anak mo. Buti na lang talaga nakilala mo si Kenneth kasi ngayon meron na kayong natitirhan na maayos at magandang bahay ng panganay mo, Sanvi. Hindi naman po lahat inaasa ko sa asawa ko. Lalo ngayon na may pinagkakakitaan ako kahit paano. Alin? Yung paggawa mo ng mga basurang yan? Kalat lang naman yan dito sa maganda niyong bahay. Hindi po kalat yan. Napagkakakitaan ko po yan. Basta para sa akin kalat lang yan. Buti hindi nagagalit sa iyo yung asawa mo. Hindi po. Tsaka suportado ako ni Kenneth sa mga bagay na ginagawa ko. Ang sabihin mo, kaartehan mo lang yan. Sino pa bang bibili ng mga ganyan marami namang binibentang mas maayos yung materyales kaysa sa gawa mo.
Wala naman pong ginagawa sa inyo yung mga fuzzy wire decorations ko ah. Kaya bakit niyo po sila pinag-iinitan? Hindi ka ba nakikinig? Kalat lang kasi. Masakit sa mata, tsaka mukhang mabilis naman masira. Kaya ako nga nasabi na marami naman dyan na mas maayos yung materyales na ginamit. Mas matibay kumpara sa mga ganyan mo. Nandun na po tayo. Pero meron naman nakaka-appreciate ang mga gawa ko. Yung mga katrabaho nga ni Kenneth bumili na sa akin. Pinandesign nila sa mga table nila. Yung iba, nagsabi na magpapagawa pa raw ng pandekorasyon nila sa Pasko. Tsaka maganda sa mga produkto ko, nagsimula lang sa hobby. Tapos ngayon pinagkakakitaan ko na. Hindi rin naman po madaling gumawa ng ganyan. Parang pagkukrochet at pagbuburda, inaaral din. Nako, madali lang naman mag-crochet at magburda. Tinuturo na yan nung elementary kaya alam kong kayang-kaya ko rin yung ginagawa mo. Pero ayokong gawin kasi nga di naman ganoon kaganda. Lalo na yung mga gawa mo kaya katakataka kung paano ka nakabenta. Ay, hulaan ko. Siguro naawa lang sa yung mga katrabaho ng asawa mo kaya napilitan silang bumili ng mga produkto mo, no? Tama, ganun nga yun kasi nahihiya silang tumanggi at magsabi na pangit naman talaga at aksaya sa pera. Sobra naman po kayong makapagsalita. Hindi naman po ganun yung feedback nila sa gawa ko. Nahihiya nga lang magsabi ng totoo, di ba? Pero kung ako sila, hindi ako mahihiya. Ngayon pa nga lang na nakikita ko, napapangitan na ako at hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo. Alam nyo, kung wala kayong magandang sasabihin, huwag nyo nalang pagdiskitahan yung mga gawa ko. Bakit? Sumasama loob mo? Opo. Yan naman kasi hirap sa'yo. Nasabihan ka lang ng totoo, naging balat sibuyas ka na. Alam mo, dapat sa edad mong yan ngayon, hindi ka na ganyan mag-isip Wala namang pong problema yung pag-iisip ko. Normal na reaction po yung maging balat sibuyas. Lalo na sarili ko pa talagang nanay, yung nanglalait sa mga gawa ko. Kaya nga po kung napapangitan kayo, wag nyo na lang sabihin kasi hindi rin naman nakakatulong. Hirap sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng totoo. Magkaiba po ang pagsasabi ng totoo sa pang-iinsulto. Ay, ano sabi mo? Aba, napakabastos mo naman yata sumagot, Sanvi. Papa Dudut, may ugali talaga ang nanay at karamihan sa mga kamag-anak namin ay hindi niya kasundo. Masyado kasi siyang arogante at mataas ang tingin sa kanyang sarili. Gusto rin niya lagi siyang nasusunod. Kung anong sinasabi niya, yun ang gusto niyang paniwalaan namin. Higit sa lahat ay hindi rin siya tumatanggap ng payo o opinyon mula sa ibang tao. Kaya nga alanganin ako sa kahilingan ng mister ko na pumayag pagbakasyonin ng nanay sa bahay pansamantala. Pero dahil gusto ng mister ko na magkabati kami ay sumang-ayon na lamang ako. Mahal ko naman ang nanay ko. Kahit naman may mga bagay kaming hindi pinagkakasunduan ay siya pa rin ang inang nagsilang sa akin sa mundong ito. Iginagalang ko siya ngunit hanggat maaari ayoko nang magkaroon ng kaugnayan pa sa kanya. Na-realize ko kasi na tahimik ang buhay namin ng anak ko noong umalis kami sa poder niya. Pero ngayon, na nasa bahay namin siya ay unti-unting bumabalik sa akin ang trauma ko noong araw na siya ang may kagagawan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, meron akong nakababatang kapatid na babae at maliit pa lamang kami ay hindi na talaga maayos ang turing sa amin ng nanay. Masyado siyang dominante sa pamamahay namin at lumala pa yon noong nakilala niya ang stepfather namin. Hindi nagtagal ay nahawaan siya nito ng bisyo. Kaya mas naging bayolente siya sa amin ng kapatid ko. Lagi niya kaming pinapagalitan, pinapahiya, sinisigawan at sinasaktan. Kaya naman ginusto namin noon na makaalis sa poder nila. Kaya lang ay hindi rin naging mabuti ang kapalaran ko matapos akong mabuntis ng tatay ng panganay ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang karanasan ko sa aming nanay. Kasi ang mga magulang dapat ang pangunahing nagpoprotekta sa mga anak nila. Pero sa kaso ko ay kabaligtaran ang nangyari. Ilang beses ko noong tinanong ang Diyos kung bakit hindi kami mahal ng nanay namin pero wala naman akong nakuhang sagot. Sa pagtanda ko ay tinanggap ko na lamang na hindi lahat ng magulang ay
nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. At sa pagpapatuloy ng pagtira ng nanay ko sa bahay namin, ay pakiramdam ko ay nagsimula na naman ang kalbaryo ko, Papa Dudut. Nay, ano pa nangyari? Tinatanong mo pa nakita mo nang nabasag tong vase, di ba? Hala, regalo po sa akin yan ng biyenan ko. Ano naman ngayon? Ayos lang yan mabasag kasi pangit naman. Anong ayos lang kasi pangit naman? Hindi ba kayo nakikinig? Regalo sa akin yan ng nanay ni Kenneth, tapos binasag nyo lang. Bakit mo ko pinagtataasan ng boses? Nanay mo ko, pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun, pero nakakainis yung ginawa nyo. Hindi ko naman sinasadyang mabasag yan eh. Nagpupunas lang naman ako ng mga figurine mo rito tapos dumulas yan sa kamay ko. Ayun, nabasag. Pero sabi ko nga, ayos lang kasi hindi naman magandang taste ng biyena mo sa mga vase. Hindi nga po ayos yan kasi mahalaga sa akin yung vase na yan. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, para mag-react ka ng ganyan. Palibhasa wala kayong pagpapahalaga sa mga bagay na binibigay sa inyo eh. Kaya ganyan kayo magsalita. Anong wala? Mahalaga sa akin pag maganda at mamahalin yung isang bagay. Yun lang talaga ang mahalaga sa inyo? Hindi yung nagbigay at yung iniisip nung nagbigay? Ano naman pakialam ko sa iniisip nila? Kung mahalaga ako sa kanila, may halaga rin yung bagay na ibibigay nila. Hindi na ako magtataka kung bakit wala nagbibigay sa inyo. At bakit? Kasi hindi kayo marunong maka-appreciate. Sumusobra ka na talagang babae ka. Baka nakakalimutan mong vase lang naman yung nabasag ko, pero kung makapagsalita ka, akala mo nabasag ko na yung pinakamahal na vase sa mundo? Mukha lang naman yung mumurahing tingnan. Baka kapag pinakita ko sa inyo kung saan nila binili yan lumuwa yung mata nyo sa presyo. Baka sabi kayo ng mumurahin at pangit, akala nyo kung sino kayo. Siguro kung nagsorry na lang kayo nung nabasag nyo, baka mapatawad ko pa kayo. Kaso hindi Nagmalaki pa kayo at ang insulto ng regalo ng iba. Hindi yun pang-iinsulto, pagsasabi lang ng totoo. Ilang beses ko na po bang sinabi na kapag hindi maganda yung sasabihin nyo, wag na lang kayo magsalita. Kasi nakakasakit kayo ng damdamin. Tapos pag nasaktan nyo yung tao, sasabihin nyo balat sibuyas. Ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong walang damdamin. Mahalaga lang sa inyo yung nararamdaman nyo. Ay nako, hindi ka na nga nagpasalamat sa paglilinis ko rito sa bahay nyo. Nakuha mo pa akong pagsalitaan ng ganyan? Wala kang respeto. Kayo nga hindi nagsorry nung nabasag nyo yung regalo sa akin ng biyanan ko. Nilait-lait nyo pa. Nakakainis naman. Wala rin palang kwenta yung pagkukusa akong maglinis kung hindi rin ako makakatanggap ng pakonsuelo man lang sa'yo. Tsaka na nga, ikaw na rin maglinis ng nabasag na vase at magtuloy ng ginagawa ko. Napakawalang utang na loob. Ay, kahit kailan talaga ang tigas ng ulo ng nanay ko. Papa Dudut, hindi naman marumi ang bahay namin para linisin ni nanay. Pero na-appreciate ko naman yung ginawa niya maliban na lamang noong nabasag na niya ang vase na regalo sa akin ng biyanan ko. Tapos ay hindi pa maganda ang mga naging komento niya rito imbes na humingi ng dispensa. Bukod doon ay hindi pa doon natatapos yung insidente na nakabasag si nanay ng mga display kong figurine at vase sa bahay namin. Marami pa siyang nabasag pero sa tuwing nangyayari yon, siya pa ang mas galit sa akin. Kung ano-ano mga sinasabi niya na masakit sa kalooban. Magkahalong lungkot at frustration ang nararamdaman ko ng mga panahong yon dahil mahalaga sa akin ang mga gamit na nabasag o nasira niya. Tapos akala mo ay kung sino siyang may-ari ng bahay namin kung umasta. Hindi nga nagtagal ay nakahalata na si Kenneth sa pagiging frustrated ko. Kaya naman tinanong niya kung kumusta kami ng nanay ko. Doon ko sinabi sa kanya ang katotohanan na hindi kami nagiging mabuti at mukhang mali ang desisyon niyang pagbakasyonin sa bahay ang nanay ko. Hindi ko na nga napigilang umiyak noong nagsumbong ako sa asawa ko at sa awa niya sa akin ay siya na mismo ang kumausap sa nanay ko.
Nakausap ko na si nanay, sweetheart. Anong sabi niya? Nagsorry siya. Hindi naman daw niya sinasadya yung mga nabasag niyang display mo rito sa bahay. Pati na rin yung mga sinabi niya sa'yo. Mabuti pa sa'yo nagsorry siya. Pero sa akin hindi man lang niya nagawa yan. Baka naman nahihiya lang sa'yo yung nanay mo kaya ganun. Ewan ko, pero simula pagkabata, hindi na talaga maayos yung turing niya sa amin ng kapatid ko. Buti nga nakaalis na kami sa poder niya. Kaya lang ngayon nakasama natin siya sa bahay. Bumabalik yung trauma ko sa mga ginawa niya sa amin noon. Wala naman akong ibang gusto kundi maging maayos kayo ng nanay mo nung pumayag akong pagbakasyonin siya rito sa bahay natin. Alam ko naman na mabuti yung intensyon mo. Kaya pumayag na rin ako. Tsaka kahit na masama yung loob ko kay nanay, ayoko naman magalit sa kanya kasi magulang ko pa rin siya. Tsaka ang turo nga sa simbahan, mahalin natin ang mga magulang natin at matuto tayo magpatawad. At nakikita kong ginagawa mo naman ang lahat para maging maayos ang relasyon niyo ng nanay mo. Kaya nga kinausap ko na si nanay na sana subukan niyang pakisamahan ka ng maayos. Hindi ka naman iba sa kanya. Anak ka niya. Sa kanya ka galing. Oo. Pero narealize ko na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. Kasi tignan mo na lang si nanay sa amin ng kapatid ko. Yan yung bagay na sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin at ipaparanas sa mga anak natin. Gusto ko, palakihin sila sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang mabuting ina. Kasi alam ko, hindi imposible yon dahil mababait ang mga magulang mo. Kaya nga mabait ka rin, nagmana ka sa kanila. Oo, hindi imposible yun. At pagtutulungan nating maging mabuting magulang sa mga anak natin, sweetheart. Salamat, sweetheart. Kasi lagi mo nalang pinagagaan yung loob ko. Salamat din kasi nandyan ka para maging katuwang ko. Oo naman. Tinutupad ko lang ang pangako ko sa'yo nung kasal natin. Sana nagagawa kong maging mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin. Oo naman. Higit pa sa inakala ko magagawa ng isang mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin. Malungkot ka pa ba? Konti na lang. Gusto mo lumabas tayo ng mga bata? Saan naman tayo pupunta? May alam akong masarap na kainan na kabubukas lang dyan sa malapit na mall sa atin. Nakita ko sa Facebook, maraming dumagsa dun eh. Gusto ko kayong dali nila nanay. Isasama natin si nanay? Oo, para makapag-banding kayo. Sa tingin mo ayos lang yun? Oo naman. Di ba nga nagkausap na kami? Sinabi niya na gusto raw niyang bumawi sa'yo. Saka sa mga apo niya. Kaya naisip ko bigyan pa siya ng tsansa. Sige, kung yan nga yung sinabi mo. Handa naman akong isang tabi yung mga pinagtalunan namin itong nakalipas. Salamat, sweetheart. Walang anuman. Basta, ang gusto ko lang ngayong araw mag-enjoy tayo sa labas. Oo naman. Tara na. Sabihan ko na rin si nanay. O sige, bihisan ko lang ang mga bata. Papadudot maawain sa mga matatanda ang asawa ko. Kumpara sa akin ay maayos ang pamilyang kinalakhan niya. Hindi lang siya ang tumatanggap sa akin noon kahit na may anak na ako sa una kundi maging ang parents niya. Hindi ako nakakarinig ng negatibong salita mula sa kanya at maging sa kanyang pamilya at pantayang pagmamahal na ibinibigay nila sa mga anak ko. Sa katunayan ay close sa kanila ang panganay ko, bagay na kinakatuwa ko ng husto. Kaya nga alam ko na madaling lumambot ang puso ni Kenneth sa pagpapaawa ng nanay ko. Pero naisip kong bigyan pa ng isa pang pagkakataon si nanay gayong kinausap naman siya ng asawa ko. Saka ayoko ring magalit ng husto sa kanya. Wala yon sa bokabularyo ko at hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng sama ng loob. Lalo na't alam kong hindi yon magbubunga ng maganda. Papadudot, isa pa ay ayokong pamarisan ako ng mga anak ko na nakikitang hindi maganda ang trato sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, akala ko ay magiging maayos na ang ugali ni nanay matapos siyang kausapin ni Kenneth, pero pagkalipas lamang ng isang araw ay bumalik na naman ang pagiging dominante niya. Lumala na rin ang pakikialam niya hindi lang sa mga diskarte ko bilang nanay sa mga anak ko kundi maging sa mismong pamamahay namin. Marami siyang sinabi na ayaw niya ng ayos na mga gamit namin kasi malas daw. Mapaniwalain kasi siya. Masakit din daw sa mata ang kulay ng mga kurtina namin. Hindi raw ako masarap magluto. Buti raw at natsatsaga ng asawa ko ang mga putahing hinahain ko. Hindi rin daw ako maayos maglaba at kung ano pa. Pakiramdam ko ay nasasakal na niya ako sa mismong pamamahay ko. Ako ang may-ari ng bahay pero siya ang nasusunod. Pag hindi mo naman pinagbibigyan ay nagtutungayaw siya at sumisigaw siya. Bagay na ayaw ko sanang masaksihan ng mga anak ko. Lahat na yata ng pagtitiis sa ugali ni nanay ay nagawa ko na pero noong isang beses na nakitaan ko ng pasa ang panganay ko sa braso at sumbong sa akin ang anak ko ay dahil daw sa pamamalo ng kanyang lola ay doon ako hindi nakapagtimpi. Agad kong kinumpronta ang nanay ko para pagsabihan siya, Papa Dudut. Pinalo yung anak ko. Nagpasa po yung braso niya eh. Talaga? Sinabi ng anak mo na pinalo ko raw siya? Opo, hindi naman po magsisinungaling yung anak ko eh. Malay mo. Marunong na pala siyang magsinungaling at mag-imbento kaya kung ano-ano na lang yung sinusumbong niya sa'yo. Tapos ikaw, ewan ko ba naman sa'yo kasi naniniwala ka agad. Gusto niyo iharap ko sa inyo yung anak ko? Para magkaalaman na kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyo? Hindi mo na kailangan gawin yon. Bibigyan mo pa ng trauma yung anak mo. Anong klaseng ina ka? Kayo ang anong klase ng ina kasi sa ginagawa niyong yan, kayo nagbibigay ng trauma sa anak ko. Aba, nananahimik ako rito ah. Yang anak mo yung pasaway kaya pinagsabihan ko lang. Hindi pa rin nakinig kaya napalo ko na. Hirap kasi sa'yo. Masyado mong pinalaking sutil kaya napakatigas na ng ulo. Hindi totoo yan. Mabait ang anak ko. Akala mo lang yun. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para saktan niyo siya. Tapos nagpasa pa yung braso ng bata. Ano na lang sasabihin ko kay Kenneth pag nagtanong? Sabihin mo nadapa kasi malikot. At tinuruan niyo pa talaga ako magsinungaling? Alam nga namang isumbong mo ko nanay mo ko. Nanay ko nga kayo. Pero kahit kailan, hindi niyo naman kami tinuring na anak ng kapatid ko. Kaya nga hindi nakatakataka na hindi niya na kayo kinakausap. Pare-pareho lang kayong walang utang na loob ng kapatid mong yon. Kung ayaw niya akong kausapin, mas ayaw ko rin siyang makausap. Ang hirap kasi sa inyo hindi kayo marunong makisama. Hindi rin kayo marunong tumanggap ng pagkakamali nyo. Kaya nilalayuan kayo ng mga kamag-anak natin eh. Lalo na ng mga anak nyo. Maswerte nga kayo kasi pumayag ako magbakasyon kayo dito sa bahay. Umaasa kasi ako na magbabago pa rin kayo. Pero mukhang yun ang pinakamaling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Hoy, Sanvi! Ano bang pinagmamalaki mo? Wala naman, di ba? Ito bang bahay niyo kamo? Sa asawa mo naman to, hindi naman sa'yo. Alam ko na siya yung kumumbinsi sa'yo na pumayag na magbakasyon ako rito. Ibig sabihin, siya talaga yung may gusto at sapat na yun sa akin. Wala na akong pakialam kung pumayag ka man o hindi. Kahit na ano pang sabihin niyo, ako ang asawa. At may karapatan ako sa kung sino ang gusto naming patirahin sa pamamahay namin. Kung gano'n pinapaalis mo na ako? Wala po akong sinabing ganyan. Pero kung uulitin niyo pa yung ginawa niyo sa anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin kayo. Napakasama mo! Makakarating sa iba nating kamag-anak na plano mo akong paalisin sa bahay niyo. Di sabihin niyo, kilala naman nila kayong masama yung ugali. Kaya tignan na lang natin kung sinong paniwalaan at kampehan nila. Alam mo sana, hindi na lang kita pinanganak sa mundo kung sasagot-sagutin mo lang ako ng ganyan. Sana nga hindi niyo na lang ako pinanganak. O sana, hindi na lang kayo naging magulang namin. Bastos! Walang wada! Kayo po ang bastos at walang modo. Papa Dudut, naiyak na lamang ako ng mga panahong yon matapos ang sagutan namin ni nanay.
Hindi maaalis sa isipan ko ang mga masasakit din na salitang sinabi niya sa akin at damay na nga po doon pati ang mga anak ko. Bigla tuloy nagbalik ang alaala ng nakaraan noong mga panahong mga bata pa lamang kami ng kapatid ko at nasa poder pa nila kami ng stepfather ko. Unti-unti akong nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Galit at hinanakit at mas nadagdagan lamang yon dahil sa ginawa niya sa anak ko. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na rin na hindi lang sinasaktan ni nanay ang panganay ko. Iniinsulto niya rin po ito at pinagsasabihan na anak sa labas. Hindi ko alam kung anong klaseng elemento ng kasamaan ang sumanib sa kanya para magawa ang ganong bagay sa sarili niyang apo. Pero isa lang ang sigurado, hindi ligtas ang mga anak ko hanggat kasama namin siya sa iisang bubong papadudot. Alam mo, buti pinakasalan ka ng asawa mo, no? Bakit naman po hindi? Kasi may anak ka na sa una tapos hindi ka pa ganun kaganda. Mukhang naswertehan ka lang talaga o baka naman ginayuma mo si Kenneth. Nay, saan na naman po ba pupunta tong usapan na to? Baka masamain mo na naman sinabi ko lang naman yung nasa isip ko. Sana hindi nyo na lang sinabi, lalo hindi naman mabuti. Hirap sa'yo masyado kang matampuhin Hirap sa inyo, masyado kayong bastos at walang respeto sa akin. Ano sinabi mo? Ano ba kasing kasalanan ko sa inyo? Bakit masyado kayong mainit sa akin, Nay? Anak nyo naman ako, di ba? Bakit ganyan trato nyo sa akin? Hindi nyo na ako nirespeto sa sarili kong pamamahay. Dami mo namang tanong, nakakatamad sagutin. Siguro naiinggit kayo sa akin, no? Ano? Hindi, no? Kung hindi, bakit lahat na lang ng ginagawa ko masama sa paningin nyo? Siyempre, wala ka namang ginawang tama. Nahihiya lang ako sa sasabihin ng ibang tao kaya ako na nanay mo na yung sumisita sa'yo. Ayaw mo lang kasi nang napagsasabihan ka kaya ka ganyan. Hindi naman kasi tama yung paraan ng pagsasabi nyo kung totoo man yun. Nakakasama kayo ng loob, nakakatroma. At hindi lang ako yung pinagsasabihan nyo na masakit. Kasi pati na rin yung panganay ko, dinamay nyo na. Tama lang naman na pinagsabihan ko siyang anak sa labas kasi yun naman ang totoo Hindi yun totoo. Kahit hindi ko kadugo ang panganay ng asawa ko, hindi ko siya kahit kailan tinawag at tinuring na anak sa labas. Tapos malalaman ko na kayo mismong lola niya, nakadugo pa naman niya, yung nagtatanim ng ganung bagay sa isip ng anak ko. Sweetheart, huminahon ka lang. Hindi ko na kayang huminahon. Lalo pat narinig ko mula sa nanay mo yung sinabi niya tungkol sa anak natin. Masyado ka namang apektado, Kenneth. Hindi mo naman talaga anak yung apo kong yun. Hindi mo kailangan angkinin yung hindi sa'yo. Para sa akin, anak ko na siya at wala kayong karapatan na pagsabihan ako ng mga bagay na yan. Hindi kayo nagpapatakbo sa pamilyang to, kundi kami ng asawa ko. At nakuha mo na rin akong bastusin kagaya ng asawa mo? Kayo yung unang nang bastos sa amin, sa asawa ko at sa mga anak ko. Kaya bakit kayo ma-offend sa pambabastos ko? Saka hindi ko naman talaga to gagawin kung pinatunayan nyo sa akin na nagbagong buhay na kayo. Pero hindi. Tingin ko mas lumala pa yung ugali nyo Alam nyo, sana hindi na lang ako pumahig na magbakasyon kayo rito sa bahay para makabanding nyo ang asawa ko at ang mga anak namin. Sana nakinig na lang ako nun kay Sanvi nung sinabi niya sa akin yung mga pagtatalo nyo nung umpisa pa lang. Umasa lang naman ako magkakabati kayong mag-ina. Pero kayo na mismo yung nagpatunay sa akin na hindi na yun mangyayari dahil sa ugali niyong yan. At anong gagawin mo? Paalisin mo ako? Bakit hindi? Ipamamahay naman namin to. Hoy Sandy, pagsabihan mo ang asawa mo. Pasensya, Nanay. Pero ayaw ko na rin kayo dito sa bahay namin. Napakasama ng ugali niyong mag-asawa. Hindi ko makakalimutan tong ginawa niyo sa akin. Sisiguraduhin kong masisira kayo sa mga kamag-anak natin. Subukan niyo lang. May kalalagyan kayo sa amin sa barangay. Ano? Ipapabarangay niyo ako? Oo, kasi paninirang puri na yung gagawin niyo. Ganun ba yun? Ganun na nga. Kaya kung ayaw niyong umabot tayo sa barangayan, wag na kayong gumawa ng bagay na lalo nating ikasisira. Naturingan pa naman kayong mas matanda sa amin.
Pero parang baligtad ang sitwasyon. Dapat kayo po yung magpakita na mabuti kayong ehemplo sa mga apo nyo. Papa Dudut, wala na ako nasabi ng mga panahong yon. Inayaan ko na lamang na maglitanya si Kenneth para malaman ng nanay ko na sumusobra na siya. Tiwala naman ako sa mister ko na sa kabila ng galit niya ay kaya pa rin niyang kontrolin ang mga sinasabi niya. Sa kaayos na rin na malaman ni nanay na seryoso kami at hindi kami natutuwa sa mga ginagawa niya. Sa huli ay huminahon din kami ni Kenneth at pinag-isipan ang balak naming pagpapaalis kay nanay. Pero noong sumunod na araw ay siya na ang kusang nag-alsa balutan at napaaga rin ang pagbalik ng stepfather ko galing Ilocos Norte. Pagkaalis ni nanay sa bahay ay nakahinga agad ako ng maluwag. Para po ako nabunutan ng tinik sa lalamunan at pakiramdam ko ay makakakilos na ako ng maayos sa sarili naming pamamahay. Huwag naman sanang masamain ang mga kabarangay natin ito pero mahal ko pa rin ang nanay ko. Kaya lang, ayoko na siyang makasama ulit sa bahay namin lalo na at hindi pa rin siya nagbabago. Kawawa kasi ang mga anak ko pati na rin ang mental health ko. Sa kasalukuyan ay hindi naman ako nagsasawang manalangin sa Diyos na sana po ay hipuin ng mapagkalingan niyang kamay ang puso ng nanay ko para naman bumait-bait na ito. Kapag nangyari yon ay nakahanda naman akong patawarin siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories, and thank you in advance. God bless sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. More power po. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sanvi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.